Yun, magandang umaga sa inyong lahat mga katongs. At ngayong araw po ay Miyerkules, August 5. August 5 na nga po. At kahapon, ayan, pinilit natin, pinag-ubra na lang natin yung mga pataba dyan. So, kasi ayan o, tingnan nyo po, ganyan lang yung ulan, paambon-ambon. So, tamang-tama yung pagsabog natin, nalulusaw siya. At tsaka hindi natin pwedeng i-delay yung pataba pagka talaga dito sa pag-alaga ng halaman, pakiramdaman po yan eh. Kailangan maaga po tayo dyan at na lagi natin pinagmamasdan kung ano kulang ng ating mga halaman. Tulad nga po nun, kung available lang po yung mga ngalabaw, pinuntahan ko nga po nung isang araw, eh mga 1 linggo pa raw po sila. Kaya kasi po yung dulo at saka dito sa harap, yung mga grafted po natin lahat, pati yung tagliran na yun, papatabaan na po natin ng budbud yun. Pasasara ko po uli kasi mas maganda po yung ganung sistema na isasaka natin kaysa sa ibinububod, lalo na pag binubod natin tapos lumakas yung ulan, mawawash out lang po yung pataba. Pero kung pararo po natin ng kalabaw, patatabon natin, so kahit na gaano kalakas yung ulan, nandun lang yung pataba. So nagbili na rin ako kay paring Jay kahapon na kailangan namin ng 15 bulto. Ito po yung tanim natin na ito, yung naharbisan namin, nasa 2,000 puno, kasama ko yung 3 tudling na yun. Pero yung 3 tudling po na yun, katulad ka po, nakapitas lang ako ng ilang piraso doon kasi nahuli po yun. Bali ang pinipitasan mo talaga natin na kasaksakan yan, itong 3 tudling at saka di size na tudling dito sa bila, bali 19 tudling po. Sa isang tudling po kasi mga katongs, nagkakaroon lang siya ng 85 puno or 86 na puno. So yung 86 na puno po na ampalaya sa isang tudling, times natin sa 19 na tudling, halos wala pang 1/8, or sabihin natin nasa 1/8. Tapos idagdag lang natin yung 3 tudling na yun, then nasa kwan lang po yun, nasa 2,000 mahigit na puno. Yun po yung hinaharvestan natin sa ngayon. Kaya yun din po, may nagtatanong ilang puno po yung hinaharvestan namin na yun, kaya yun ang sagot natin. So wag lang magbabago yung pamumuha niya, ganun po ang ibibigay niyan. Kasi nakita ko na ito dun sa sa dulo, pangatlo, pangapat na pitas, nagsimula na siya magtinulada hanggang sa 10 pitas. So kung ganun nga po yung presyo na sinasabi ko, kaya niya ibigay yung nabanggit kong presyo na ikukuha niya, ibibigay. Sa ganung presyo lang po yon, sa 50. Kung tumaas pa, bonus na po yon. Kaya yung gastos po natin sa pataba, baliwala po yan. Tulad po pagka nagkarga tayo ng pataba, ilan bulto lang po yung kinakarga ko dito sa 2,000 puno na yan, 4 na bulto. Magkano po yung 4 na bulto yun? Nasa times palagay natin 10,000 kasi 1,8 yung 1,9 yung triple 14, 3,000 naman mahigit yung winner. So ang pataba naman natin dyan tuwing 2 pitas, kasi nga malakas naman na yung lupa dahil may pabaon tayo. Kaya hindi tayo nagdadalawang hindi tayo nagpapataw tuwing 1 pitas, tuwing 2 pitas tayo nagbibigay ng pataba. So ibig sabihin, gumagastos po tayo ng 10,000, kapalit naman yung tinuladang ampalaya na 2 beses, di ba? So ganun po nagiging sistema natin dito. Ngayon yung ibububudo nating sinasabi kong
gagastos tayo na kulang 50 mil sa pataba, para naman sa grafted yung dito sa harap at saka doon. Kasi nakita ko mahina po yung grafted natin, mahina yung dalawang area. Pero sabihin ko po sa inyo mamaya, kaya natin i-volume ng pataba para at least bumuga ng bunga. Dahil nakakaramdam na tayo mga kadongs, tumataas na yung presyo. Kahit na nagpunta kahapon dito si Sir Arnel, yung umiikot, yung rumoronda rito sa buong Concepcion, Magalang, Arayat ng Sagrex. Tinanong ko, sabi niya mga ampalaya daw na iniikutan niya ay papalipas na. Sabi nga nakakawalong harvest na, 9 na harvest, 10 harvest, pero maraming ampalaya dito at yun nga lang daw papalipas na. Kaya sabi niya yung huling mga tanim mo na yun tatiming ayan sa maganda-gandang presyo. Kaya sa akin, pagka kasi ganyan yung halaman natin, nakita natin maganda, kailangan natin sugalan yan. Kumbaga tibay lang loob. Kasi tulad nga po nung inano ko kay parang Jay kahapon, kailangan natin ng ganitong gamot, ganitong pataba. Kaya nagpabili naman po ako ng Daconil, kasi ito na spray natin ng pungguran to. So yung Daconil pwede nating spray, ihalo sa insecticide. Mag-spray tayo ng insecticide dito dahil mauod. So yun ang isang purpose ng Daconil. Tapos yung pungguran na binili natin noong isang araw na 1 kilo, para dito po yan sa grafted at saka doon sa kabila. Baka dito lang kulangin pa yan sa mga grafted, isang bomba lang po yun. Kaya pinipirmis natin yung panahon. Tulad po yan, pagka yan ay nakargahan natin ng pataba, hindi na hukukan yan, hindi na mapipigilan ng kanya, lalaglag na ng maraming bunga. Shoutout kay Sir Fernando Arce. Napansin niya kasi sa susunod ba daw, sa susunod umurong. Ako rin po hindi ko masabi kasi nung nakaraan po yung pangatlong harvest namin, humarvest kami ng pangatlo, nagpitas kami nun. Kaya nakita yung mapansin niyo po sa sinasabi ko lagi sa vlog, parang madalang kakoy bunga sa susunod. Pero nung pumitas na, ito yung naman, nung pumitas tayo ng pang-apat, di ko rin po ina-expect na ganun magiging harvest natin. So ayan, tama po si Sir Fernando Arce, yung iniwan namin alanganin nung kahapon, pitasin na ngayon. Ayan po. So kagandahan dito sa ito, talagang yun ang ano ko, pinagmamalaki ko yung nakargahan natin ng pungguran to bago umulan. Pati yung kabila na yon, ito lang ang hindi na, ito nabomba din namin to, hinaluan natin ng Daconil to. Yung harap ang hindi natin na agapan kasi naubos yung Daconil na yan. Kaya hanggat maaari sana kung may stock tayo, kasi hindi natin masasabi kung kailan tayo mag-i-spray ng ganyan o ganyan. Basta ako, minomonitor natin lagi yung mga halaman natin, kung ano kailangan ibibigay. Kaya yun lang naman po yung sa akin. Kaya siguro pinag-ano tayo ng Panginoon Diyos na pinagpapala tayo sa ating mga tanim, kasi ibinibigay natin yung yung kailangan ng mga halaman. Kasi may buhay po yan parang tao yan ikaw pagka may sakit kailangan mo ng gamot, di ba? Kailangan mo ng doktor. So tayo doktor sa halaman, kailangan mo ng kung ano kailangan mga gamot, yun ang i-reseta natin, ang ibibigay.
siguro sa makalawan na namin, makalawan na natin pipitasin to, kasi kahapon lang tayo pumitas. So 2 araw pagitan. Pero sabi ko nga bagay maganda naman po yun, yung ganun size kahapon, ang lalaki, maganda po yun. At yun, kanina pa nga po kami na gano'n ni Utol. So ito, pakita ko po sa inyo sino po nakapanood ng vlog namin na nagpataba kami dito sa Sili, triple 14. At sa nagtanong din po ng paglusaw ng triple 14, basta ho nalusaw yon, kahit oras lang ho nalulusaw yon. Wag lang po yung swire na triple 14, matigas po yun, kahit isang linggo hindi malulusaw. Yun po kasi at last subok na natin, kaya yun ang nilulusaw natin na pataba. Tsaka maganda kung tumalab yun, pakita ko po sa inyo mamaya. So napansin nyo po yung dilig namin sa ampalaya, yung 1 litrong basyo po ng gamot, hinati ko lang po yun ang pinandidilig namin. Ngayon yun din po yung pinantakal ko sa pataba, sa nilusaw, kalahating litro. Yung laman muna 1 drum 13 timba, ibig sabihin 13, 13 kalahating litro ang tinimpla namin sa drum. Tapos ang dilig namin sa puno mga katongs, papatak ng 1 litro 1 puno, kasi kabilaan po namin dinilig yun, di po ba? Nakakita nyo naman sa vlog natin. Pero pakita ko po sa inyo kung ano ang naging talab niya. Sa 1 puno 1 litro ang dinilig namin na pataba, pero tignan nyo po ang talab ng pataba na dinilig natin. Sa inyo yung siling diniligan natin ng triple 14 na yan, tignan nyo po yung talab ng Atlas na triple 14 sa dinilig natin. Ang ganda na yan, naulan pa po yan pagkayari namin magdilig pagkayari namin magpataba, umulan. Kaso ganyan lang naman po yung ulan, hindi naman siya talaga yung malakas na malakas. So ayan po naging talab niya. So ito, good news din, tumataas yung presyo, nasa 70 na po 1 kilo yung basal na maganda, yung good. Kaya ito mga sa linggo pagtutulong-tulungan namin ito, lagyan ng balag, tatalian na natin para humangin man, di matutumba. At ito na nga po yung ginagawa namin ni Utol kanina pa, pinagtulungan namin i-shet ito. Sa nagtatanong kung ano yung tinatawag na shet, ito po yung pag-shet na ganito ay ibinabali para makuha po yung ano niya, kumbaga dinidelay lang natin umakyat sa taas. Tapos ang kagandahan ng sinyete na yan, marami siyang maglabas ng sanga sa mga kanya sa puno. Parang ano po, example po natin yung kamatis, pagka binali nyo, tinabunan nyo ng lupa, maraming sasanga. Ganun po yan itong ampalaya. Kasi iba ho, kasi hindi na namin naharap na sinyete yung dalawa, itong sa dulo at saka yung dun. So ito kasi total umuulan, sabi ko kay Utol, i-shet na lang muna natin to. So ito nga po yung sinasabi ko na pinatabaan natin ng 1 litro 1 puno. Tapos gaano pa katapang yung timpla natin sa 1 timba, 1 kalahating litro. Tignan nyo po yung naging talab nya. Triple 14 po na Atlas yan ganda ho ng talab nya yan. Kung napansin nyo po, nagpataba kami kabilaan, dilig, tapos doon sa ang buso na namin pataba nun, sa tapat lang po ng puno, hindi naman mismo sa puno kasi maluluto po yung puno nun, matapang po kaya malayo sa puno. Basta sa gilid lang mo ng plastic, yung iba yan inaangat pa nga namin ng konti, basta wag lang po sa punong-puno.
Yan, yung tinatawag na pagsisete, ganito po yun mga katongs. Ayan o, tingnan nyo po, ganda, sariwa sariwa yung dahon nya, yung talbos. So ito, wala pa akong pasarado, puro dilig lang po ginawa namin pataba dito. At ito naman o kasi may paupong dupos, kaya maganda nagiging bulas niya eh. Ayan o, tingnan nyo po. Tsaka isa pa sa nagtatanong mga katongs, yung variety po na Dynasty Chatay, sa nagtatanong kung matibay ba sa pamamarako, halos parehas lang po nung ibang variety. Yung ibang yung ibang kang tinatanim nila na variety, halos parehas lang po. May kuwan din po sa pamamarako, kaya lang nasa pag-aalaga po yan. Tulad po nito, ito grafted po yan. Ang sabi nila matibay daw sa pamamarako pagka grafted, pero dito sa area na ito walang namarako yung huling tanim namin. Dito po sa likod may namarako pa ilan-ilan lang, siguro sa isang tudling isa, tapos doon lang marami namarako sa may harap. So depende yung siguro sa kondisyon ng lupa. Tulad po ito kasi talagang maganda pagka kondisyon natin ng lupa na ito. Napansin ko sa variety nito, basta maganda kondisyon ng lupa, makakuha siya sa pamamarako matibay. Yung harap po kasi na yun, parang ang hina ng lupa ron, kaya hirap na hirap pong bumulas. Pagka hirap bumulas yung ampalaya, yun, dun namamarako. Hindi ho kamukha na ito, ang ganda ng bulas nya, totally na walang namarako dito mga katongs, kahit isa. Tapos ayan, tingnan nyo po, pinatabaan natin ng malakas na pataba po ito. Ayan. Tingnan nyo naman po ang resulta. Grabe. So yan, binabali lang natin na ganyan. Yan ang tinatawag na 7. Bukan lang natin yan, huwag natin hayaan muna umakyat. Maya dinidelay natin ng pag-akyat nila sa taas. Isa pa, wala pa rin pong ano yan. Ito pa lang yung may balag sa taas niyan, isang butas. Yung doon wala pa, hindi pa rin tayo nakapagpabili. Abangan nyo po kung anong mga combination ng pataba naman ang ilalagay natin, para at least makikita nyo po yung mga nagiging resulta. Ayan, tulad na ito sa mga sinasabi ko nga po sa mga nakapanood na sa vlog ko na pinatabaan namin to. So ito po ang resulta, 1 litro, 1 puno. Naulan pa po nun Ayan, may mga bungang puno na rin. Ito kasi mga katongs, delay to delay, pero lagi ko sinasabi sa vlog ko, ito pinakamagandang bulas sa mga grafted lahat na tanim natin. Kaya sabi ko, depende na lang sa kondisyon ng lupa yung pamamarako. Ito talaga, nakita ko yung kanya mga katongs, ang tawag doon, yung talab ng dupos. Maganda talaga yung dupos. Kaya sa mga magka-grafted dyan, mas mainam, paupuan nyo na lang po muna ng dupos. Dupos ang the best pagka ganyan.
So yun nga, titignan natin yung resulta naman dito sa pinataba natin na malalaki, yung may bunga na, kung ano maganda, kung gaganda pa sa lupus. Pero tingin ko kasi mga katong, yung lupus kasi isa yan sa nagpapaganda ng talbos, mga baging sanga. Kasi mayaman sa phosphorus, sa kanyan, phosphorus nga. Zero po sa kanyan, sa potassium, zero din po sa nitrogen. Ayun, ganda ng talab niya mga katong. Triple 14 lang po yan. Kaya ba natin pinatabaan to nung lang po, nung linggo. Miyerkules pa lang po ngayon. So ayan ang resulta niya, talab. Nung tinanim nga po namin to, kasi naninilaw na yung punla na ito dahil 2 linggo nang nakawan nung dinala sa amin yung dineliver sa amin yung punla na yan. 2 linggo nang naka-tray bago ko na itanim, kasi nga ginayak pa natin tong pagtataniman at sobra biglaan lang, kasi sobra lang po na punlayan sa tinaniman natin. Kaya pero tingnan nyo po, siya pa yung pinakamagandang bulas sa grafted. Kaya depende talaga sa kung po yan sa kondisyon ng lupa. So yan, ganyan lang ginagawa natin. Mainom mo yan, mga ilan araw lang yan. Ito, yung mga talbos na yan, sabay-sabay akit yan, pati yung pinaka principal niyan, pantay-pantay sila. Kaya magandang tignan po yun. Punta nung talbos niya, sariwa-sariwa. Okay, ayun, tapos na nga po kami mag-shed ni Utol dito. So kung may one ply lang, pwede na sana lagyan to, kaso wala pa tayong one ply. Mga 15 siguro pwede na rito. Then ngayon ang gagawin na lang namin ni Utol, palilinis ko na lang sa kanya yung ibang dahon dun sa harap, yung grafted. Patatanggal ko na yung dahon sa ilalim, tapos sasangahan natin ng konti. Tapos ako tatanggalin ko na yung mga namarako doon, para pagka nagpatawa tayo, alam na lang nila yung bubudburan ng patawa. So yun muna gagawin natin, kasi yung tatlo hindi pa tapos, nagpapalatada rito Okay, dito muna tayo sa kabila. Okay, so kahapon nung nagpasabog tayo ng pataba dito, nakita ko maraming mga baba na baging, kaya tataas muna natin ngayon ito. Kaya napabili na ako ng Benebea pang uod. May marami ng dumi ng uod ako nakikita sa dahon, so hindi naman natin ma-spray. Tulad kahapon, mag-i-spray sana kami pagkayari namin magpataba. Ang problema, lumakas-lakas ng konti ulan.
masasayang na yung gamot. Mahal pa naman ang binibeya, mahal pa sa Privaton. Ang binibeya 1,150 ata, 250 ml lang. Pumunta na yung Privaton, kalahating litro 1,400. Ay, kailangan natin tulogin pa. Ito na lang, isang tudling na lang. So, tatapos na rin tayo. Ayun o, kakaroon na ng batik-batik ng dahon. Pero yung iba na tuyo to nung pagka-spray natin ng pungguran bago mag-ulan. Kaya lang, dahil sa kakaulan sumasariwa po uli. Kaya kailangan natin ulitin yan. Ang pangkuan mo sana yan, takon din para hindi mag-ano yung punggos, hindi na mabuhay. Dakonil po kasi mga katong pumapakat talaga sa dahon yan. Ako, nakalimutan ni Greg oh. Nakakaligtaan. Bungang puno. Madalang pa yung bunga na yun, tatlong tuling na ito. Itong nahuli. Kahit yung maliliit, madalang pa oh. Bagay, yan mo ang maganda parang unang tanim natin, nagkakapal muna siya ng dahon ng sanga bago siya lumlag ng bunga. Okay, ayan po mga katong sa hapon na, gagabi na nga po. Bukas dadamuhan na natin yan para kasi sa makalawa magkuha na tayo ng pataba, magtatabon na ulit tayo ng pataba. Nagpunta yung kalabaw dito kanina, gusto bukas sabi ko wala pong pataba, kaya sa makalawa na bibili pa tayo ng pataba bukas para at saka pa dadamuhan ko pa naman to So extrain ko muna uli yung tatlo para mayari kagad. Then yung sili sa dulo, inispray ko kanina, natutumba na, palalagyan na rin natin ng mga tulos. So maghapon silang gagawa bukas dito, kaya yan muna. Mag-spray kami ni Greg dito sa malalaki ampalaya na pang insecticide. Kunin mo yung gamot niya, yung binibeya yun sa ibabaw ng rep. So dito ko nilalagay yung bomba, nakatakip naman po yung makina yan, kaya
safe naman po. Ayan, tinatakpan natin ng plastic. Tapos nag-spray tayo ng pungguran kanina sa sili. Sili. Wala na kasi tayong ganito, mainam to eh. Pag uwi ko, bibili tayo niyan. Tsaka gagamitin natin Gold Rush. Yan. At saka ano, ito Binibia. Then haluan natin ng Calvo Sink. Maganda sana haluan ng ano yun ha. Tiket na bibitin ko tuloy. Ikaw na rin. Alin? Bibili ko karayo. Okay, mga katangs. Tigisa na lang ako ni Greg. Haluin mo muna, Greg. Tuyuan ang gasolina itong isa. Wala, pati motor mga tuyo na kakahitit. Hinihitit na pagka nag-spray. So wala na tayo mahitit sa barako, pati sa badya. Hindi, lalakas. Kaya mo lang. Sasali na lang natin yung isa. Ito katipid yan ano? Alin? Malaki na. Hindi. Matipid sa gasolina. Hindi, ito tumutulo kasi. Mga log yung goma eh. Makabili. Yung katipid sa karga niya. Matipid lang sa karga. Nauna pa ako kabaylo pa tayo naubos. Malaking kanya tayo, ilang litro ba? Parehas lang, 25 to. Barako wala na rin. Sinali ko yung konti lang eh. Makakadalawang balik na doon sa ano. Kinuha rin kasi ni Pogi nung nag-rescatter siya. Saan? Ito sa dulo, kahapon. Ay, gusto pa ba dyan? Wala tayong stock na gasolina eh. Nabibidin lahat eh. Kaya rin mo na yan. Ako na bobomba rito. Yung matitira, direct mo na rito. Ano? Saan ba? Dito sa grafted. Para bukas ang bombahin ko na lang na ano. Baka hindi umabot yung gasolina na yun. Maga-maga mag-spray ng fungicide dyan. Dako dito yung bombahin lahat ng ano yan, pungguran. Para mapag-spray, walang gasolina. Yeah.
Okay, ayan po mga katongs. Dalawang tudling na lang. Hala. Kung dalawa kami nag-spray tapos na ito kanina pa. Natik-tik ng gusto yung gasolina. Tapos din medyo maambon-ambon, so mamamatay naman na yung mga uod at insekto niya bago umulan.